entitled, He Chose You. Pinili tayo ng Diyos personally. Lucas 10:1-4, if we will open our Bible once again. Palakpakan muna natin ang Diyos. Ito po ang sabi, mga kapatid. Dikit-dikit. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 by 2 before the face into every city and place whither he himself would come. Verse 2, therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye, therefore, that the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Verse 3, go your ways, beloved. I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ating Diyos ay dakila. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord. And I'm so happy, mga kapatid, to bring you the word of the Lord today. And the title simply says, God chose you. Pinili ka ng Panginoon. Meron po akong kwento, mga kapatid, sa isang tao, ang pangalan ay James. At ito pong si James, mga kapatid, is the head of Parks and Recreation in their place for one of the largest city in the country. Ito pong pangalan na taong ito, si James, na hindi ko na po sasabihin yung surname niya. Siya po ay leader ng isang malaking nangangasiwa siya ng mga parke at recreation center sa kanilang lugar. Isa sa pinakamalaking syudad sa kanilang bansa. This is a demanding job. Hindi po simpleng trabaho po ito, mga kapatid. And ito pong taong ito, marami po siyang empleyado, numbering to the thousands. Now sa atin po siguro, kadalasan nagiging ating pong tauhan ay iilan lang. Pero itong si James, napakaraming taong pinapangasiwaan. More than thousands of people under his management and leadership. Dito po, mga kapatid, several years ago, feeling the need to do more for God, he asked the church, the leaders of a local church, how he could get involved. Ang sabi niya, bagamat ako'y masaya naman sa aking trabaho at marami akong pinapangasiwahang tao, I manage people, but something missing in my life. I want to be involved. I want to serve God more. And in the local church, mga kapatid, doon po siya nagpunta at humingi ng payo. So, mga kapatid, he asked, mga kapatid, the local church how he could become involved. So they in the church asked him, okay, mga kapatid, to serve in several important committee, including building committee. So even becoming a trustee later. So dahil na gusto niya maging involved, pumunta siya sa isang church, mga kapatid, at yung pastor doon at yung mga diakono, sinabi, sige, in-interview po siya, hindi po nagtagal, siya po nailagay sa committee na departamento sa simbahan at naging part siya ng church building committee at naging trustee pa o katiwala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. But yet, the church, mga kapatid, never seemed to be interested with the job James holds. Hindi po nila napansin ng mga taga-church na ito pong taong ito, marami siyang tao na pinapangasiwaan. So, ang nangyari, mga kapatid,
Yet the church never seemed to be interested with the job James holds, a job that impacts millions of people. Paano, Pastor? Sabi mo thousands lang yung tauhan nyo. Bakit million naman ang nai-impact or naaapektuhan ng kanyang pagiging leader ng Parks and Recreation? Kasi yung mga tao na libo-libo, may mga pamilya po yun, tama? Under this people, mga kapatid, that James is leading in his job as overall OIC, yung mga nasa baba, may mga pamilya po. Kaya hindi lang libo talaga ang naaapektuhan sa pangunguna ni James. At dito po, mga kapatid, James was seeking a ministry, but the church put him in a committee. Malungkot man, pero totoo. Naghahanap siya ng ministeryo. Nagagampanan niya para makapaglingkod siya sa Diyos at sa mga tao ng Diyos, na ilagay siya sa committee. So ilan po sa inyo, mga kapatid, ang ganyan sa trabaho? No? Meron kayong talagang taglay na galing. Pero dahil ang trabaho nyo dito kayo nalagay sa isang committee, hindi nyo na gagamit ng mainam ang katalinuhan at kagalingan na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. So dito, mga kapatid, James is not alone. Sa kunento ko sa inyo, hindi lang po siya mag-isa. Napakarami po sa atin ang ganyan. Many people, if not all, desire something more than their lives to enable, mga kapatid, them to move from financial to career success to achieve loftier goals. Hindi lang yung hanap buhay, hindi lang yung success sa kanilang karera, ang kanilang iniisip, ang tinitibok ng puso nila ay higit pa rito. Mas mahukahulugan, mga kapatid, mas malalim ang layunin na ito po ay spiritual at mas ano tawag dito, hindi ko makuha yung salita, pero yung layunin, mga kapatid, ay ating pong maharap at magagawa. So, mga kapatid, hallelujah, significant or more spiritually motivated. Yan po ang gusto natin lahat, mga kapatid. The issue, therefore, is not whether people want something more significant. Malinaw na po yan. Lahat po ng tao gusto nila yung layunin nila magampanan, to be significant, to affect others, to bless others, mga kapatid. And we already know that, mga kapatid. The question is, how will the church respond to that need, mga kapatid? Will the church find them and develop, hallelujah, a meaningful ministry? Or will we take the easy way out and plug the hole and just put you all in a committee? Mga kapatid, mas malalim po ang dapat nating magawa sa ating Panginoon. You may be part of the committee, but your talents are not being maximized. Nalagay kayo doon, meron kayong ginagawa, pero doon ka nga ba talaga dapat ilagay? Kaya hindi po basta-basta dinalagay, mga kapatid, ang mga tao sa isang bakanting posisyon, especially kung hindi naman siya talaga nilagay ng Diyos doon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God called you for a ministry. Diyan po tayo tinawag ng ating Panginoon. So dahil tayo na nga itinawag ng Diyos, mga kapatid, ito po'y dakila ito yung matawag ka ng Lord, importante yan. Because you cannot be called unless you are chosen. Bago ka tinawag ng Diyos, pinili ka na ng Diyos. Siguro nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. Alam na ng Lord ito, pipiliin ko to. Itong si Joben M, pipiliin ko to. Itong si Kim, pipiliin ko yan. Tayo, of all people, the Lord chose you. So may plano ang Diyos, mga kapatid. God called you for a ministry. And do you know what it is? Alam ba natin kung anong ministry yun? Yes, of course, yung iba nasa music ministry. Yung iba, mga kapatid, nasa yung ating pong on and off, mga kapatid, yung ating ushering. On and off po yan. Pagka wala pong kimikilos, yung ating pong butihing elder pa, ang naguhugas ng plato, etc. Meaning to say, meron tayong kanya-kanyang mga
posisyon, mga kapatid, mga ministry. But, yes, how should the church help? Paano kayo matutulungan ng simbahan? Mga kapatid, mga kaibigan, committee work is important. Importante po na may tao ang committee, but there is more important work to be done. There is much more. As a pastor, I do emphasize two things, mga kapatid. A church should provide an atmosphere of encouragement and love to improve in your relationship with the Lord through worship, prayer, and evangelism. Isa po sa ginagawa ng church para ang mga pinili ng Lord lalo pong lumakas at lalo pong tumibay ay magkaroon ng pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, manalangin, tinuturuan tayo mag-pray tuloy-tuloy at mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng isang matanda po na nakatatanda na manggagawa, dalawa lang. Biro mo, nag-aral pa ito, mga kapatid, sa seminaryo. Nag-aral sa Bible school at lahat. Ang taas na naabot. Pero sabi niya, dalawang bagay lang ang importante. Know your Bible, number 1. Number 2, pray hard every day. Praise the name of the Lord. So una po, na tayo dapat nagwo-worship. Tayo po ay sumasamba sa Diyos. Nagpapasalamat, naglilingkod, nananalangin. At gusto ko pong paalala sa inyo, every Friday meron po tayong prayer meeting at kasama po Brother Mario, kasama ka sa mag-e-exhort. First time, mga kapatid, nalagay siya sa listahan. Kaya, Sister Rose, alalayan mo siya at gusto ko maganda ang kanyang pag-exhort sa ating prayer time. Meaning to say, everyone should be involved. Why? Because you are chosen. Pinili ka ng Lord. The Lord called you. Tinawag ka ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, maraming tinawag pero kaunti lang ang pinili. Kasi maraming tinawag, pero yung tinawag mahilig sa kadiliman. At yung mahilig sa kadiliman, ayaw niya marinig yung mga salita ng Diyos, yung katwiran, etc. Gusto niya yung kabaligtaran. Kaya, kahit siya'y tinawag ng Lord at pinili, sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Hindi siya nagpatuloy. Kaya ang tawag sa kanila, hindi napili. Tinawag nga, hindi naman nagpatuloy. Sayang po, mga kapatid. Palakpakan po muna natin ang Diyos nating buhay. Tinawag ka at pinili ka pa. Kaya gawin natin ang kanyang pinagagawa sa atin. Ikalawa, mga kapatid, alam po natin yung una we worship, we pray, we study the Word. But secondly, mga kapatid, the church should help in discovering your gifts. Unique. Kayo lang ang meron nun. Marahil, halos nakakapareho yung ilan, pero meron kang unique. Ikaw lang, bukod tangi, ang merong ganyang bagay na magagawa. Kaya kailangan madiscover natin yan. At pag nadiscover natin yan, mga kapatid, hallelujah, maganda, we can move forward to ministry. Sabi po, a ministry of serving and helping others within your family. So church work does not involve church only. Huwag tayong nag-iniisip natin, pagka Sunday, church. Pagka Monday, boom! Trabaho na. That's dualistic thinking. Hindi po, pareho po yun. Kung ikay Kristiyano, tunay, Kristiyano ka araw-araw. Hindi nagbabago yung kalagayan mo pagdating ng linggo. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating Diyos na buhay. So, mga kapatid, kailangan tuloy-tuloy. Ang sabi pa po rito, a church should help you discover your unique gifts and talents and use them toward ministry. Para kaninong ministry to? Serving and helping others within the family. Ayon, sa pamilya ninyo. Ano pa? Sa trabaho. Ayan. Doon sa mga meron trabaho, doon pa sa magkakaroon ng trabaho, pag-igihan nyo. Okay, praise God. At school, nasa school, mga kapatid, itong mga ating mga estudyante rito, kailangan meron ng makita na doon yung gifts ninyo. Kaya kadalasan, akin pong pinapayo, pagka kayo ay magaling umawit, why not join the singing contest?
of course, ang aking advice, umawit kayo ng Christian na magandang awit na mag-showcase ng boses ninyo. Praise God. Meron po tayong sister, si Sister Rio. Kumanta siya nung awit na ginawa ni Bishop, In Time for You, mga kapatid, second place winner in a singing contest. Hindi ibig sabihin na pagalingan sa mga -1, ganito, ganyan. We will play their game. Ang church, mga kapatid, meron siyang awit na kailangan marinig ng sanlibutan. Para maging second place ang isang original song na gawa ng bishop natin na hindi po naririnig sa radyo, manalo pa siya. Hindi ako magtataka kung meron po ditong sasali sa contest, number 1 pa. So, mga kapatid, what is your gift? Ano ba yung iyong talent? Let's discover it. Para magamit, mga kapatid, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad, at even the world. Mga kapatid, meron tayong church, mga kapatid, sa maraming mga iba't ibang bansa. Hindi lang po dito. Kaya hindi po nakakapagtaka, mga kapatid, na hindi lang po sa bansa natin umaabot ang salita ng Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Mga kapatid, in Luke 10:1-4, yan po yung ating pong binasa kanina. And here, mga kapatid, there are at least 5 major lessons that we can glean from the verse that we heard a while ago. When Jesus said to the 70, go and bring the gospel. The Lord chose you. That's number 1. Pinili ka ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, I'm chosen. Pinili ka ng Panginoon. Sabi po rito, you don't just decide to serve God. Hindi lang ikaw narito para, alam mo, gusto ko maglingkod sa Diyos. Hindi po Yun naging resulta nung ikay tinawag ng Lord. Tinawag ka ng Lord. Kaya, ang sabi mo next, I will serve you, Lord. So He chose you first. You were chosen long before you were born. So hindi ka pa pinanganganak. Can you imagine that? Nakakita na ba po kayo nung tawag doon, yung aparato na linalagay sa tiyan ng buntis? Ano tawag? Ultrasound. Pag in-ultrasound po yung buntis, yung parang humihinga po yung sanggol dun sa tiyan ng mother-to-be. Mga kapatid, at sa totoo lang, hinuhulaan ng ano ba to, lalaki ba to at babae? Hindi mo kasi alam. Pero ang Diyos alam. Hindi ka pa lumalabas. Alam niya na, pinili ka na niya. Kaya nga, narito ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That's why you listen to the Word of God. That's why you attend church. Because you are called. The Lord chose you. And not somebody else. Mga kapatid, hallelujah. The question, mga kapatid, to us today, what task was I chosen for? Malinaw, pinili mo ako, Panginoon, pero ano po ang pinagagawa mo sa akin? That's number 1 question. Number 2 question, am I doing it? Ginagawa ko ba yung gusto mong gawin ko dahil nga pinili mo ko? So number 1 is very connected to number 2. You chose me to do something, and number 2, am I doing it? So these are questions we have to answer ourselves. Number 2, mga kapatid, travel in pairs. So I'm speaking regarding Luke 10:1-4. Nung inutusan ng Lord itong 70 mga manggagawa na humayo at magdala ng mabuting balita. Una, sila'y pinili. Hindi basta-basta, 70 sila. Hindi po sila 100. 70 na pinili ng Lord. So they went what? How do they go about it? They have to do it by pair. By pair. Sabihin mo, may kasama. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Pag mag-isa, mahirap
Sabi nga, 2 is better than 1. Because the other one will encourage the other. Do you remember, mga kapatid, yung si Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabagay, 3 ito Pero I just want to share to you a principle. Pagka mas marami, mas may safety. Papatayin na sila Susunugin sila, mga kapatid, ng buhay. Shadrach, Meshach, and Abednego. Paano nila nakayanan? Na pumasok doon na hindi sila yung natatakot, hindi sila yung parang, wag niyo ako kami dalihin dyan, ayaw namin mamatay. Di ba ganun po? Yung dadalihin ka sa kamatayan, pagka hindi ka handa, ganun ang sasabihin mo Pero meron doon, hindi ko alam kung si Shadrach o kung sino kay Meshach o Abednego ang nagsabi. Maglingkod kami sa Diyos, kahit na kami sunugin o hindi man, at hindi kami tulungan ng Diyos, hindi kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan na nandiyan dyan sa harapan. Di ba, mga kasama? Oo, tama, sinabi mo. Sabi nung nasa likuran. Kasi merong leader, merong nag-i-encourage sa kanila. Kaya nakayanan nila yon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan meron lang matapang sa una para magampanan. Pero kung sasabihin mo, Dika, maglingkod tayo sa Lord. Pagtingin mo sa likod, wala kang kasama, ikaw lang. Magagawa mo pa rin, kaya mo, pero iba pa rin yung may kasama ka. At sasabihin mo nasa likuran, sama ako, saan ka ba pupunta? Mag-ebanghelyo tayo, sama ako. May kasama. Kung sasabihin mo, mag-ebanghelyo tayo, pagtingin mo sa likod, pusa yung nasa likuran o yung mga per prints mo. Walang tao. Mahirap, mga kapatid. Kaya dito tama yung payo ng Lord. Go in pairs. Merong dahilan yan. Kailangan dalawa. God knows it is very difficult to work. And, mga kapatid, alone. Hindi mo kaya maglingkod lang na mag-isa. We all need encouragement. Either from your friend, a pastor, a church group, a member, mga kapatid, on ministry, or family. Alam mo, mapalad yung mga narito na family silang naniniwala kay Lord kasi mas matibay sila. Ang sabi nga, ministry needs always a partner. A hand clap of praise to the Lord. Oh, yes, Lord. We need a partner. That's why when we go to ministry, we go in pairs. Kadalasan, mga kapatid, yung pinaka-simplest, mag-asawa. Mga kapatid, yung mag-asawa, parehong mananampalataya. Nang hina si lalaki, si babae, mag-i-encourage. Naghina, mga kapatid, pareho, ang sabi ng Bible, you can encourage yourself in the Lord. Especially when the Holy Spirit was already given to us. Si David nga, nakayanan niya encourage yung sarili niya. Ang Holy Spirit, wala pa. Sa New Testament pa po ibinigay ni Jesus. Ngayon pa na meron tayong banal na Espiritu, we can encourage ourselves. Not because of ourselves, but because of the Holy Spirit that the Lord is given to all. A hand clap of praise once again to the Lord. Do it by twos or travel in pairs because ministry needs a partner. Thirdly, I observe that we have to pray for more workers. Pray because there are few workers in the field. Kaunti lang po ang mga manggagawa. At saan pa po kukuha at magre-recruit ng Lord? Di sa atin mismo, sa mga mananampalataya. At mga kapatid, your life of prayer is just as important as your willingness to work. Sinabi manalangin. Manalangin. Pray. Lord, magpadala ka ng manggagawa. Panginoon, ang laki-laki ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sino po pupunta sa Takurong, Sultan Kudarat? Sino po pupunta sa Tarlac? Sino po pupunta, Panginoon, sa Baguio? Sino pupunta? Ang daming lugar na dapat pang maabot. At doon pa sa mga malalayong lugar talaga na hindi pa naaabot, mga kapatid, ng teknolohiya. Yung gospel, hindi pa po, barahil, hindi pa po umaabot doon.
Ang daming kailangan. Sa ating nang po, mga kapatid, sabi nila, Valenzuela, the most evangelized city in the Philippines. Can you imagine that? Kasi nandito na yung mga radyo, nandito yung mga Bible school, nandito yung mga headquarters ng maraming mga samahan. Pero ang dami pa rin hindi nakakilala kay Lord. So that's why we pray. Praying and asking for God's help is an important part of ministry. Kung papasok tayo ito po yan ang ministry, mga kapatid, ganito. Yung involvement mo sa paglilingkod mo sa Lord at sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya yan. Pag evangelism, ito po yung paglilingkod natin kay Lord. Ang pinaglilingkuran natin, yung hindi pa nakakakilala kay Lord. So, there is a difference. Ang ministry sa church, sa gawain, maybe a small group that we will open, you'll be part of it, that's ministry. Or music ministry, dance ministry, etc. Marami pong ministry. Pero yung sinasabi na evangelism, ang pinagsisilbihan natin dyan, naglilingkod tayo doon sa mga taong nasa kadiliman, mga hindi pa po nakakakilala sa Lord. So, ang aking pong masasabi rito, why not pray to God today and be the answer to your own prayer request? What is our prayer request? Lord, send laborers. And as we pray that prayer, na tayo mismo yung maging kasagutan sa ating sariling pananalangin sa Kanya. Naintindihan ba natin? Hindi. Tayo na yung maging sagot na laborer na padadala ng Lord. Tayo yung naging sagot. Hindi iba. Samantalang tayo yung nag-pray rin. Right? Now we become the answer to our own prayer request. A hand clap of praise to the Lord. Hallelujah. Lord, use us for lambs sent to the wolves. Yan na nga ba ang ayoko dyan eh. Natatakot ako dyan, matatakutin ako eh. Sabi ng Lord, you are lambs sent to the wolves. Mga kordero o mga tupa padadala sa gitna ng mga lobo. At pag nakita ka ng lobo, mga kapatid, ang tingin niya sa inyo, sandwich. Yung parang tawag doon? Turks. Parang yung tingin niya sa inyo, mga kapatid, hapunan o umagahan o merienda. But greater is He that is in you than he that is in the world. Higit pa rin ang Diyos na sumasa atin kaysa sa Kanya na nasa lupa, demonyo. Walang laban ng demonyo sa Panginoon na sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We can do it, mga kapatid. Kaya natin. Serving God always involves risks. Hindi po pwedeng kailangan may security ba tayo diyan? Ganito ganyan. Papasok tayo, mga kapatid, doon sa kadiliman. At sa kadiliman, hindi mo makikita kadalasan yung paligid. But you are going there for the sake of saving some. Para makaligtas tayo ng marami o iilan lang. Huwag na natin sabihin marami. Kahit iilan lang maligtas natin, nagawa na natin yung ating trabaho. Pagka ikaw papasok sa kadiliman, makikita mo ba lahat? Di ba nagbubukas ka nung ilawan? Mga kapatid, again, naalala ko, meron kaming mga pamaypay na nakita sa bahay. Yung pamaypay, ang laki. Yung mga mukha ng Japanese na hindi ko namin kilala, pero parang gwapo eh. Pero siguro mga 2010 era. Sarap, ang lakas ng hangin. Sabi ko sa aking may bahay, dalihin mo sa church para paypay. Naku, sabi ko sa kanya, mahal, iba na ngayon ang panahon. Ano yon? Meron silang hinahawakan ganun, parang microphone. Ngahantay, sa kung saan. Alam mo yon, Brad? Yung electric fan, dala-dala nila. Halos lahat merong ganun. Kaya siguro ang bata,
oh, ma, bigyan mo nga akong pambili ng fan. Bibigyan ko ng fan, yung fan na pay-wi-fi. Ay, hindi na pala pwede uubra yun. Baka magkaroon ng gera sa mga kapatid, kasi makabago na pala ngayon. Ayun, yun, sa likuran, nakita ko, kulay black. Pero yung panahon natin, di ba? Meron bang ganun na, wala, kahit kamay, nabuhay naman tayo Praise God. But we have to, we have to adjust because it's becoming different, mga kapatid. The new normal is upon us. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. It involves risk. So be prepared. Kailangan handa raw tayo. Bagamat tayo susuong, mga kapatid, doon sa lugar, mga kapatid, na hindi po natin alam at hindi pa natin napuntahan, pero doon tayo pinapupunta ng Lord. Ang importante, kasama natin siya. Hindi ka nagpupunta dahil sa iyong sarili. At sabi nga, mga kapatid, you are not alone because the one who chose you is with you. Fifth, travel light. Travel light. Kailangan pag tayo ay bumiyahe, wag mo dalhin lahat ng nasa cabinet mo. Praise God. At kung ikay una pa lang babiyahe sa ibang bansa, napakamahal po kung lahat pati cabinet mo dinala mo. Kasi ang mahal-mahal po kung mabigat yung bagahe mo. Bagamat yung bagahe mo maliit, pwede dun sa loob ng eroplano, mas mura. Tama ba, Sister Jai? Yung ilalagay mong ganon. Ang hilig mo lahat, pati ilang araw ka lang aalis, lahat dinala mo lahat. Hindi po yan advisable sa ministry. We have to be simple. Amen. And when I say simple, your sharing the gospel should be simple as well. Don't you know that apostolic preaching is simple? Kung makinig ka sa ibang church, Pastor, paliwanag mo nga kung sino si Kristo. Si Kristo, pangalawang persona, ganito ganyan. Unang persona, ang Ama. Pangatlo, yung Holy Spirit, etc. Mamayang konti, hilo ka na Hindi mo na maintindihan The Bible is simple. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Pag sinabing one, wag mong dagdagan. Sa amin kasi, one rin, pero may 3. Wag mo nang isama yung 3. Maguguluhan po ang tao. Bakit sa inyo? Sabi mo, si Christ nag-pray sa Ama. Nag-pray siya sa sarili niya. You misunderstand that when the Lord God manifests Himself into flesh, the God became human. Sa kanila, meron pong eternal Son. Ikalawang persona yon. So, pagka may eternal Son at si Kristo naging tao, human, nag-pray siya, the human Christ prayed to the eternal Christ. How about God the Father? Confusion na, di ba? Nakukuha niyo, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, kailangan maunawaan ng tao. Ang Diyos Espiritu, naging tao para tayo iligtas. Mga kapatid, palakpakan po natin ng Lord. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa unang pag-unawa, kung magmamagaling ang tao, paghihiwalayin niya yung giver at yung gift. Yung nagbigay sa ibinigay, hihiwalayin ng tao. Para maintindihan, kasi pwede ka ba naman, Pero ang Diyos, mga kapatid, siya ang nagmahal. Kung siya ang nagmahal sa atin, sino ang gaganap ng pagmamahal niya? Ikalawang persona? Hindi. Siya rin mismo. Diba? Diba? Kung sino dito, mga kapatid, ang nagmahal? Ako, pastor. Naging asawa ko tong asawa ko. O kung ikaw nagmahal sa kanya, papayag ka ba iba ang magpakasal sa kanya? Ikaw siyempre ang tutuluyan mo siya. Ikaw ang magdadala sa kanya sa altar. Hindi ibang tao. O persona. Hindi. Ikaw mismo. Palakpakan po natin. Simple. Napakasimple lang po. Paano? Kayo, puro Jesus only kayo. Hindi nga yun ang sabi ng Bible. Sabi sa John 12, pag kayo naniwala sa akin, sabi ni Kristo, hindi lang kayo naniwala sa akin,
Kung hindi sa Kanya na nagpadala sa akin. Palakpakan po natin ang ating Lord. All in. Pag nakuha mo na si Lord, Jesus, nakuha mo na rin yung Ama. Sabi ni Philip, Panginoon, pakita mo ang Diyos. Kasi para makilala namin siyang lubusan, sabi ni Jesus, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pakilala ang Diyos. Ang siyang nakakita sa akin, nakita na ang Diyos. Wala nang problema. Wala man pumapalakpak. Oh, hallelujah! Praise God! Church, I tell you, simple. Hindi ka na kailangan magpunta sa seminaryo, mga kapatid. Nag-aaral ka pa ng mga perichoresis, kung ano-ano mga salita na inimbento ng tao. Bible lang Kompleto na Kaya meron mga Trinitarian ang sabi, itong mga apostolic na to, aminin natin, mas maliwanag magpaliwanag sa kung sino ang Diyos. O di umamin din kayo. Kasi sa totoo lang, mas malinaw. Bakit hindi lilinaw? Simple lang na pagturo ng salita ng Diyos ang ginagawa natin. Bakit tayo naligtas? Paano tayo naligtas? Naniwala kasi tayo sa Ebanghelyo. At di ka lang naniwala sa Ebanghelyo. Sumunod ka pa sa Ebanghelyo. Iba yung naniwala lang sa Ebanghelyo, ha? I believe the gospel. Naniwala ka. Kumilos ka ba? You have to obey. There should be action. Not just, virtual decision. Oh, I accept. Do you accept the Lord? Yes. Send. Hindi ganun. Kailangan makita. Paano ka totoong naniwala? Ay, nagsisisi po ako sa aking kasalanan para ma-reconcile ako kay Lord. Pangalawa, nabautismohan po ako sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng ating kasalanan. At huli, natanggap ko ang banal na Espiritu na galing sa ating Panginoon. Born of water, born of the Spirit. But a surprising survey, ladies and gentlemen, brothers and sisters, taken among active Christians, discovered that most of people rarely encourage someone to believe in Christ. Meron pong survey, at ito'y nakakagulat. Bakit ganon ang kinalabasan ng survey na ito? Nakakaunti lang raw ang nagsishare ng kanilang pananampalataya sa kanilang kapwa. Seldom about faith do they talk about to others. Maybe showbiz, sports, ano ba nangyari? Meron na bang peace agreement si Trump at si Putin? Ganon yung kanilang usapan, hindi tungkol sa Lord. At dahil doon, mga kapatid, seldom people talk about faith and rarely pray and even read the Bible. I don't want to believe this, mga kapatid, but sometimes parang iniisip ko, kadalasang umaattend ng ating Bible study, sila rin. Siguro naisip nyo, hindi, si Papa na lang o si Auntie na lang ang mag-attend. Yung iba nga nagkukumahog kahit na nasa dagat. Wala naman pong wifi, hindi sila makakonect. Tayo, mga kapatid, narito lang tayo. In fact, dun sa trabaho natin, ang lakas ng wifi. Why don't you take time, mga kapatid, to connect? And I don't want to believe in this survey because I believe, mga kapatid, true Christians have that, seriousness in learning more about the Word of God. And we have Bible study every Wednesday. Yes, meron naman kami Bible study sa office namin. Pero anong tinuturo sa inyo ron? Whereas tayo po, apostolic talaga, yung ating Bible curriculum. So mga kapatid, ito po'y paalala. It's not proxy. Hindi, nandiyan naman si Papa Represented ang aming pamilya. Hindi po ganun. Ikaw mismo personal. Sumali ka. Hindi na nga tayo nagkakaroon dito ng meeting
Napupunta pa rito, mga kapatid, mga masahe, etc., magbubukas ng church, prepare the microphone. No, wala na pong ganun. Virtual na. Kaya mas mabilis na po. We make it 8:30 to allow our brothers and sisters commuting to make it in our Bible study, even our prayer time. So, let's give a hand clap of praise to the Lord. Sama tayo. Sama-sama tayo, mga kapatid. Pero yun nga, if this is true, however, ayaw ko maniwala, pero kung paano kung totoo yun, na ayaw nga ng mga tao, dahil natuto sila ng dualistic thinking na, bakit ako mag-share ng Word of God dito? Hindi naman church ito. Samantalang sa totoo lang, hindi dapat dualistic ang isip natin na Sunday lang ang pag-share ng Word of God. Every day po yun. Ang tawag po ron, messianic. The Lord become a man to adjust to the needs of the people. Hindi niya sinabi, ako na Diyos, na tinig, Espiritu, lumapit kayo sa akin. Hindi ganun ang ginawa niya. Attractional yun eh. Ginawa niya, kung asan tayo, dun siya pumunta. At naging tao rin siya para makausap niya yung tao ng harapan. Ganyang kabuti ang Lord. Kaya kailangan ng tao yung Word. And the Lord should use us because you are chosen. Pinili ka ng Lord para sa gawain na ikaw lang ang nakakaalam kung ano yun. Kasi yung expertise mo, ikaw lang ang meron nun. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Come with me, mga kapatid, and take a look in this unknown Bible character hidden in 1 Chronicles, whose name is Jabez. Para maayos po natin itong problemang ito, kasi sa totoo lang, meron tayong may gap. Ang salita ng Diyos nasa atin, pero hindi natin talaga ma-share basta-basta, mga kapatid. So let's pray like Jabez. Jabez, mga kapatid, was born of a woman who named him Pain. Yun po ang ibig sabihin ng Jabez. Sa lumang tipan, hindi nyo nga masyado kilala to. Ang pangalan ni Jabez, ang ibig sabihin, kirot, hapdi, sakit. Biruin mo, magkaroon ka ng anak ang pangalan. Ang pangalan ng anak mo, sis? Hapdi. Ano? Anong palayaw niya? Kirot. Anong klase yan? Doon pa lang sa simulang-simula, parang, kumbaga sa baraha, talo na agad. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, Jabez apparently overcame his painful past background because he alone singled out as being blessed by God. Of all, mga kapatid, of the character in the Old Testament, parang ito lang si Jabez ang tinawag na blessed talaga na hindi talaga kilala, hindi masyado napipreach. Pero sabi ng Lord, blessed siya, chosen siya, of all. Why? How? Pinakinggan ng Diyos yung kanyang pananalangin, sinagot ng Diyos yung kanyang hiniling. At yung kanyang hiniling, simple lang, mga kapatid, because Jabez said a prayer to God and God granted his request. Obviously, this prayer is a very special one. 1 Chronicles 4:10. Ano po yung prayer niya? Oh, that you bless us or bless me indeed. Ako naway iyong pagpalain. Hindi ba yan po ang ating prayer na tayo'y lahat pagpalain? Now, ang question ngayon, Pastor, napakamakasarili naman natin. Bakit naman puro tayo? Pero hindi. Ang prayer ni Jabez iba. Mamaya ko papaliwanag. Sa Tagalog, ako naway iyong pagpalain. Number 1. 4 kasi ito Number 2, enlarge my territory. Panginoon, palakihin mo po ang aking hangganan. Sunod, that your hand would be with me. Na ang iyong kamay ay sumaakin. At ingatan mo ako sa kasamaan, that you move or that you would keep me from evil. Palakpakan po natin ng Diyos.
God granted his prayer. Sinagot ng Diyos ang kanyang pananalangin. Oh, that you bless me indeed sounds selfish at first, but blessing is supernatural favors from God. Ito po'y supernatural na pabor galing sa Lord. Kaya ka nagpapabless sa Panginoon. You cannot give what you don't have. You want to bless others, but you're not blessed yet. So you ask God, Lord, bless me so I can bless them as well. Hindi po ito para sa sarili natin. Pagka ikaw binibless ng Diyos, huwag mong isipin, Lord, gusto mo ako magpakasaya, gusto mo ako magawa lahat ng bucket list ko. Hindi po yun. Kaya kanya binibless, he was thinking of others as well. Can you imagine that? He blesses you so you can bless others. Hindi ikaw lang ang iniisip niya. Ay, bless. Dahil through you, you can bless others as well. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Church, ano pa? If we are requesting miracles, so don't be surprised when God provides those miracles. Tayo humihiling na magkaroon ng himala. Yung tao na parang wala ng pagbabago, humihiling tayo ng himala sa Diyos at bibigay niya. Huwag kang magulat na ibibigay niya kasi He is provider. Ginagawa niya mga imposible, posible. Ikalawa, sabi po rito, enlarge my territory. It's not just all about enlarging your salary or enlarging your perks or your bonus. Hindi po yan ang ibig sabihin niyang enlarge my territory, kundi to challenge you to go beyond what is comfortable in serving the Lord. Today, as you begin your day, ask God, hallelujah, to look for someone or something new in your life. Take risk for God at makipagsapalaran tayo sabay-sabay kasama ang Diyos. Merong may sakit na kapitbahay, bakit hindi mo bisitahin? Kakilala mo naman, kaibigan mo naman, kumpare mo naman yung kapitbahay. Can I pray for you? Can I share a word of God? Can I text you this devotion sent by our pastor? Simplify or shining a light or being God's lighthouse, etc. Napakarami kong sinesharean sa inyo. Pag kayo naman nag-share din sa iba, there is multiplication, mga kapatid. The word of the Lord scatters around. How great is the darkness, but there is light also. Na-offset niya yung darkness. Kaya kahit maliit lang yan, nakikita yung liwanag sa kadilimang nasa paligid. Church, I tell you, when we say enlarge our territory, it is for us to enlarge our vision and in sharing God's word. Thirdly, Jabez prayed that your hand would be upon me. Stepping beyond what is comfortable can be dangerous. You are in uncharted territory. Hindi ka sanay sa lugar na ito. Kaya kailangan ng kamay ng Diyos ay sumasa atin. Kasi yung lugar na papasukin mo, hindi po malayo sa panganib, kundi ito'y punong-puno ng mga hindi akalaing pwedeng mangyaring mga problema. Pero dahil kasama mo nga ang Diyos, naroon ang pag-iingat ng Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, meron pong mga naaalihan na masamang spirito. At ang ginagawa ng mga miyembro, tatawag agad sa pastor, Pastor, meron na alihan ng masamang spirito dito sa lugar namin. Di nyo ba alam, kaya niya po. Kayo po, ipandog nyo lang yung kamay nyo dun sa naalihan ng masamang spirito. Pero dapat, mapupunta kayo ng handa. Kung pwede nakapag-ayuno at nakapanalangin. Pag pinandong nyo yung kamay nyo dun sa may, sa naalihan ng masamang spirito, maaalis po. Mapapalayas yung evil spirit. Because you are chosen. Na kilala nyo na ang Panginoon. Ang Holy Spirit nasa inyo na po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We can do it.
Tatawagan si pastor na sa Biulago, Quezon City. Yung naalihan na masamang spirito, nandyan lang kapitbahay nyo. Kaya nyo na po yan. Kayang-kaya po sa tulong ng Panginoon. Meron mga kapatid na alihan na masamang spirito. Ginawa po ng pastor, dinikit lang po yung Bible doon sa ulo eh. Wala, tapos na agad. Na-exorcise na po yung tao. Hindi ka pa nagsasabi, in Jesus' name. Praise God. Of course, meron po nangyari sa Bible na nagmagaling, wala namang Holy Spirit, nagmagaling, tumalon ang masamang spirito sa kanila. Pinaghuhubaran lahat sila, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon, mga kapatid. At huli, sabi po na prayer ni Jabez, that you would keep me from evil. Alam nyo, napakaganda po ng prayer ni Jabez. You know why? Kasi nandito po yung kanyang prayer na umaasa siya talaga magtatagumpay. Pero yung tagumpay niya, hindi kompleto kasi yung reality. Yung realidad, mga kapatid po, na merong tinatawag na tukso sa buhay ng tao. Ito pong tukso na tinatawag, you will be tempted in many ways. And your success with this prayer can cause feeling of no longer needing God. Kasi nung ikaw na nag-pray sa Lord, Lord, palawakin mo yung aking hangganan. Panginoon, bless me. Panginoon, your hand be upon me. At nagtagumpay ka na. Meron pong tukso na pwede mong isipin, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kaya yung prayer ni Jabez, doon sa huli maganda. Ang sabi niya, Lord, keep me from all evil. Alam niyo, marami pong mga pastor, mga malalaking mga mega churches na nagigiba. Dahil yung pinakapuno, bumagsak sa tukso. At bagamat, dito yung latest na news, mga kapatid, meron raw po dyan sa Pampanga na nangyari. Pero kahit po baptist po sila, ang puso ko'y nabagabag. Hindi ako makapaniwala. At nung binasa ko yung kanilang side, kasi dalawang side yan eh. Yung isang side sa press, sa media, sa newspaper, sa mga release. Pero may side ka rin dapat pakinggan yung, ano ba talaga? Totoo ba yung sinasabi nila na ganun ang ginawa nyo? Makikita mo sa report nila, above board. Kaya minsan, nasa-sensationalize po yung mga naririnig mong pangit na mga balita sa media. Huwag basta-basta paniwalaan. Hindi ko po, hindi dahil Christian sila, mga kapatid. Sa totoo lang, iba po ang kanilang samahan. They are different from us, but still they are Christians. And when I read their side, mukhang ayos naman. Hindi po krimen ang kanilang ginawa. Yung mga nagreklamo, questionable yung katauhan nila. Ang tawag doon sa mga nagreklamo, kasi yung samahan na ito is orphanage. Nagkukuha sila ng mga bata sa lansangan. Napasama itong rugby boys. Ito po yung nagreklamo laban sa kanila. Samantalang bago lang pong saltayan, sila pa yung pinaka-malakas ang reklamo. Mga kapatid, mga kaibigan, tunay, may tukso. Kaya kung tayo maglilingkod sa Lord, for those of you just arrived, the message title is, You Are Chosen. Pinili ka ng Diyos. Kaya, whether you come, late, and it doesn't matter, the message still the same. You are chosen. Kaya, kahit ka late, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Pinili ka pa rin ng Diyos. Kasi you can be in other places, and yet the Lord brought you here. Hallelujah. So you can hear personally, you are chosen. Pinili ka ng Diyos. Not somebody else. Hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are chosen. Hallelujah. Church, napakabuti ng Panginoon. This is a reminder in closing for all
that we will always need God. If you work for the Lord, you need God. If you are successful in serving the Lord, you still need God. Kapag nagtagumpay ka, akala mo okay na, you don't need God. No, we always need God. And that prayer of Jabez tells us to always, remember that even we succeed, nandyan po ang temptation. I want to close, mga kapatid, to challenge everyone to pray this prayer. The prayer of Jabez for 30 straight days and see what happens. Tingnan nyo. Ang prayer na ito, mga kapatid, galing po sa 1 Chronicles 4, verse 10, is it? Yeah. 1 Chronicles verse 10, chapter 4, 4:10. Enlarge my territory, bless me indeed, that you would have your hand upon me, and you would keep me from evil. Pray it for 30 days and see what happens. Be alert, mga kapatid, for opportunities God can send your way in doing so. God sends your way opportunities. Hallelujah. Are you willing to take the challenge? Handa ka bang sumabay sa hamon na ito at harapin ito? Do you want to really see real change? And I want to close with this verse, mga kapatid, in Luke 19:2-10. Ito po si Zaccheo. Si Zaccheo, mga kapatid, ay isang taong sama. Kasi yung kanyang mga kinukolektang mga tax sa tao, triple, quadruple. Sounds familiar, right? A corrupt person during biblical times. So, akala natin sa panahon lang natin may ganito. Pero sa panahon pa lang ni Jesus, may ganito na. Kaya ang tao, kinamumuhian si Zaccheo. Si Zaccheo, mga kapatid, four-footer. Ano yung four-footer? Medyo mababa siya. Hindi katulad ninyo ng mga 6-footer or 5'11", mga ganun. Maliit lang ito. Tapos, pag pupunta sa bahay, mangungulekta mga kapatid ng mga tax, ang taas. So, kinamumuhian siya ng tao. Kilala siya sa kanyang bayan. Hindi na siya nirerespeto. At nung si Kristo naparaan dun sa lugar nila, dahil siya nga'y maliit lang, kailangan niya pa ng puno o tripod. Hindi tripod. Puno para makita niya itong pagdating ni Kristo. At nung nakita niya si Kristo, nakita rin siya ni Kristo. Are you listening to me? Ang sabi ni Jesus, bumaba ka riyan, pupunta ako sa iyong bahay. Kataka-taka pero totoo. Pinili. Ano ba ang title ng message natin ngayon? You are chosen. Pinili ng Lord. Bakit naman pinili? Ito pa. Yung pinaka-corrupt. Yung pa. Pero mga kapatid, marunong ang Panginoon pumili. Kasi nung pinili niya, meron na pala siyang nakita sa taong ito. Na bagamat maraming mga kabalbalang ginagawa sa buhay, yung puso gustong magbago. Gusto niya ng pagbabago. At nakita ng Panginoon yan. Kaya of all people, mga kapatid, tinawag siya, pinababa siya doon sa puno, at dinala siya, pinadala niya ang kanyang sarili sa bahay ni Zaccheo. And in Zaccheo's house, ang sabi ni Zaccheus, Lord, lahat po ng mga ginawa ko ng kasamaan, babalik ko po with penalty, with interest. Paano nangyari yun? Kasi si Kristo pumunta sa kanyang sariling tahanan. At yung puso niya handang magbago. At itong Panginoon na ito, handa rin siyang baguhin. During that time, yung churches sa paligid, may mga templo na ron panahon ni Zaccheo. Hindi siya pinatutuloy sa, ano ba ang lugar, anong tatawag nila? Sa kanilang, may tawag sila sa kanilang templo o sa kanilang samahan. Hanggang labas lang si Zaccheo. Walang gustong tumanggap sa isang salbahe, mandurugas, mandarambong, lahat na lahat, sabihin mo sa kanya. Pero si Jesus, the Lord chose Zacchaeus and opened the hand of fellowship and the hand of forgiveness in His very own house. A hand clap of praise.
to the Lord. That's what God can do to all of us. We have already experienced it. Naramdaman at naranasan na po namin. At kung meron po kami mga kaibigan dito narito na never nyo pang nasubukan si Jesus, maybe this is the reason why you're here. The Lord is extending the hand of fellowship. He is accepting you, not because you're evil, because the Lord wants your sin to be forgiven and to change you and to make a better you from before. Nung dati ikaw ay batbat ng kasalanan, batbat ka ng mga kalayawan, batbat ka ng pagbe-vape, batbat ka ng kung ano-anong mga masiselang mga bagay ang ginagawa mo, kasalanan laban sa Diyos. Pero alam ng Diyos ang puso mo. Kung ikay handang magbago, alam ng Diyos, kaya una kang pipiliin niya. He will choose you because He knows that you will change, ready to cooperate with God. Hallelujah. That's why I tell you, the title is dead on. Totoo. Ano yung title? He chose you. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Pinipili ka ng Diyos sa oras ding ito. Do you want to see real change? Zacchaeus experienced real change. Kaya mga kapatid, aminin ko sa inyo, yung manggagawa na sinabihan, magpunta kayo, 70. Yung po kasi yung kwento talaga nung una. Doon po sa bagong dating. Yung 70, inutusan, pumunta kayo. Hindi 100, hindi 200. 70 special people chosen by the Lord to go to a place where the Lord already went to and share the gospel. You have to go by pairs, 2 by 2. Because everyone need a partner in ministry. If one is disappointed, the other can encourage the other one, right? And they can help each other. Tapos nandoon rin sinabi ng Panginoon doon, ano pa? Pray for more laborers. Na mas marami pang manggagawang apostoliko ang maglingkod para maraming tao maligtas. At ang sabi ko kanina, sana ang ating pananalangin, tayo ang maging sagot sa ating prayer request. Yung manggagawang padadala ng Lord, hindi ibang tao. Tayo. Tayo sana yung maging manggagawa na yon. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord.